alam niyo mga ka-travel, talagang sobrang dami ng progreso ng ating bansa. Kitang-kita naman, lalong-lalong na ngayong administration na to, yung current administration. What is good, particularly in this current administration ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ay hindi dahil maraming mga projects silang inumpisahan, kundi maraming mga projects na mga previous administrations ang itinuloy nila, no? Hindi kagaya dati ng mga unang mga administrations na dahil hindi nila kapartido yung nanalo, no, sumunod na nung dating yung previous na administration, hindi nila kapartido. So ang ginagawa nila, pinapatay nila yung project ng previous mga projects ng previous administration at nag-i-start sila ng mga bagong projects. So ang nangyayari, nasasayang yung mga naumpisahan na ng mga projects na magaganda din naman yung mga adhikain, no? At tapos dahil may mga nagastos na doon sa previous na administration, doon sa projects na inumpisahan nila, tapos hindi rin naman tinuloy, edi nasasayang. In particular, one of yung napakagandang project sana na tinapos ng succeeding administration ay yung Bataan Nuclear Power Plant na inumpisahan ni Apulacay, noon si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Pero dahil nga natanggal siya, o nangyari actually ay kinidnap siya ng mga Amerikano nung EDSA People Power Revolution 1986. At yung pumalit sa kanya, yung kalaban niya sa politika na mga Aquinos, no, si Cory Aquino. Nangyari, isa itong Bataan Nuclear Power Plant na hindi nila itinuloy. So nasayang, no? Hanggang ngayon binabayaran pa yung ginastos dito sa Bataan Power Plant, pero hindi man lang napakinabangan ng mga Pilipino dahil sinayang nung Aquino administration and all the succeeding administrations dahil lamang, no, ayaw nilang may masabi sa kanila, no, ay talaga namang yung mga sumunod na administration after Cory Aquino ay hindi nila talagang binuhay ito, no, Bataan Nuclear Power Plant. And there are still also many other projects na napakaganda sana, no, na hindi na tinuloy at ginawa ng mga sumunod na administrations, gaya ng pagtatayo ng mga bagong mga dams, no, mga state hospitals, ng government-owned hospitals, lahat yan wala, no? Yung dam, napaka-importante ng dam, pero lahat ng existing dams ngayon, panahon pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. yan nagawa. Pero after that, wala na. Yung pinanggalingan to kanina, kasi galing akong PICC, nag-attend ako ng the feast. Yun ay initiative ni First Lady, dating First Lady Imelda Marcos. Meron na bang mga nagawa after that na mga ganong klase ng mga structures or establishments? Wala. Pero ang ganda ngayon dahil sa current administration, ang dami nilang ginagawa mga infra projects, no? At kahit yung mga infra projects na ginawa ng inumpisahan ng previous administration ay tinutuloy nila sa current administration. Isa nga dyan yung subway project, no? Metro Manila subway project na naumpisahang pinlano nung panahon ni dating presidente na Duterte, at tinuloy ng current administration. Kaya ngayon, no, in full blast, no, yung project na ito ay talagang dire-diretso, at ang target nila ay at least may initial run na bago matapos itong current administration. Ayun. Itong lugar na to ngayon, yung SM Mall of Asia area, no?
papunta na nga rin ako din sa Entertainment City. Itong lugar na to noong 1998, nung bagong salta ako sa Maynila, wala pa ito. Pero I believe during that time nagre-reclaim na sila dito sa lugar na to. Tapos ang pinakauna na tinayo dito ay itong SM Mall of Asia. Siya lang yung nag-iisa dati dito. At agad-agad nag-click. Sabi nila ito daw yung pinakamalawak na mall sa, if not buong Asia, buong mundo. Akala ng siguro talagang napaka-aggressive ng SM, o nakita nila, visionary sila, alam nilang pupuntahan ng tao kahit parang napakalayo at siya lang mag-isa noon. Biruin mo talaga, kakaumpisa pa lang ng SM Mall of Asia, talagang pinupuntahan na ng mga tao, pumatok ka agad. At tingnan nyo naman ngayon, no? Halos hindi na makita yung SM Mall of Asia dahil ang dami nang nagtatayong iba't iba pang mga gusali dito na nagsisilakihan. Ang dadami na. Kaya grabe ang progress ng ating bansa. At nakakatuwa. At maganda pa niyan, hindi lang actually dito sa Metro Manila may mga ganitong mga tinatawag mga structures, no? Napakarami ng mga bagong developments sa iba't ibang lugar. Kahit nga sa aking bayang Sinilangan, no, sa siyudad ng Candon, narinig ko na mayroon na daw silang tinarget na location kung saan magtatayo ng SM malls, no? So I believe after that magtatayo din ng Robinsons at saka iba pang mga malls. Ang dami. O dito, pag nakikita nyo na yan, no? Lahat ng ito nag-ano pa lang, ongoing pa lang yung construction. So imagine 5 years from now kung ano na itong lugar na ito. Ay imagine noong kakaumpisa lang ng SM dito, nung kakabukas lang ito, isa ring napaka tawag doon, isa ring napaka popular na project ni former president na Gloria Macapagal Arroyo, itong kalsada na dinadaanan natin. Ito, yung Eva Macapagal Avenue. Kasi dito talagang sinasabi na pagkalaki daw ng corruption ng nangyari nung ginawa itong kalsada na to. But anyhow, at least ngayon napapakinabangan siya, no? Mayroong alternative access. Hindi lang doon lagi dumadaan sa may bandang Baclaran na napaka-grabe na ng traffic. Mayroon ng ibang sa Roas Boulevard, no? Baka hindi ng traffic doon. Mayroon ng alternative na pwedeng daanan. So ito na ako dumadaan mula PICC, dadaan siya ng SM Mall of Asia, sa harapan niya mismo. Tapos dadaanan din niya ng mga casino, so mga bagong mga tinatayong mga buildings, no, mga malls siguro ito, at mga hotels, at saka papunta rin dun sa may PITX, kung alam nyo yung PITX or Parañaque Integrated Terminal Exchange, o ito yung parang central terminal na mga bus o mga sasakyan, public vehicles na nagpupunta sa iba't ibang ruta. Ayun. Kaya medyo mas naayos na nila ngayon yung pag-dispatch at pagpapark, pagkakaroon ng mga iba't ibang parke dati ng mga bus at mga vans, ng mga jeep. Ayun, at least merong central area na mas madali na siyang i-manage. Ayan. Ito naman yung Okada, yung nasa harapan natin, casino din siya, hotel and casino. Napagandang structure din dito. Tapos dun sa may bandang unahan, yun na naman yung entrance or exit ng
Skyway, no? Yung NAIA Express paakyat papunta sa mga airport terminals, no? Terminal 1, 2, 3. Pagka Terminal 4, hindi na kailangan umakyat sa baba kasi yun. Pero pag Terminal 1, 2, and 3, ito yung nasa unahan natin, yung bungad, yung paakyat papunta dun sa Skyway papunta dun. And then yun na rin yung gateway ng Skyway, no? Kung pupunta ka ng Alabang o pupunta ka ng Buendia, all the way to NLEX, pupunta ng NLEX dyan din. Ayan, nakita nyo ang dami-dami ng mga yan, Ayala Malls yung nakita nyo niyan. Tapos ito bagong mall, hindi ko alam kung ano. Hindi yata malls yan, kundi condo units. So yan yung sa harapan ko. Kala nyo ganito pag pumunta ka sa ibang bansa, no? Ganyan, maraming mga flyovers, skyways. So ngayon hindi na tayo nagpapatalo, no? Dami na rin natin mga ganyan skyways, flyovers, product of public-private partnership. Ayan. So ito naman, ito yung dating location ng Coastal Mall, yung Coastal Mall na hindi pumatok. Ngayon talagang tinanggal na nila, no? Kinondemn na nila. Hindi ko alam kung ano yung ilalagay nila dyan bago. Makikita natin kung ano yung ilalagay nila dyan. Baka mamaya SM ulit or whatever, ano yung ilalagay nilang bagong structure dito. Sa malls. Yan na yung PITX sa may bandang unahan. Diyan na yung terminal, central terminal dito sa south. Sabi nila meron na rin silang gagawin sa north, sa may bandang monumento. Mega wide din yung gagawa kung matutuloy. So pero hindi pa yata final yung si Mega Wide ang gagawa. Nagbigay lang ng proposal. Ayan, so diretso tayo dito mga ka-travels, may bandang dulo. We will go left and nandun na tayo sa Coastal Expressway. Papunta na tayo sa Cavitex, tapos ang dulo nun nasa Kawit na tayo, malapit na tayo sa ating destination. Yan. So papakita ko lang sa inyo yung bungad ng expressway, tapos siyempre masyado nang mahaba yung ating video. Puputulin na natin doon mga ka-travel, and hopefully nag-enjoy kayo sa pagsabay sa akin sa biyahe natin na ito. Ayan. So actually nagdadagdag pa si Mega Wide ng doon sa PITX ng additional parking areas kasi hindi nagkakasya, no? Kita nyo sa unahan, marami pang mga bus na papunta sa mga iba't ibang mga parking areas kasi hindi nagkakasya doon sa ginawa ni Mega Wide. Yun. So ito, papakaliwa na tayo, malapit na tayo sa expressway Coastal. Yan. Talagang ngayon mga ka-travel, mapaproud ka na talaga na nagsabing I am a Filipino kasi ang ganda na ng developments ng ating bansa. And kagaya ko na nagtatrabaho din, tapos kagaya ko rin na businessman, maraming mga opportunities na pwede na natin ngayon ma-enjoy. Talagang it really is a sign that the Philippines is an improving country at malapit na tayo. Talagang parang ito na ngayon na yung opportunity natin na mag-grow. So papahuli ka pa ba? So mabay ka na, mabay na tayo. Let's take all the opportunities para ma-improve natin ang status ng ating buhay. Lalo ngayon marami na tayong pwedeng mapasok ng mga negosyo, mapasok ng mga trabaho para magkaroon ng mas magandang income.
Ayan, so nandito tayo sa expressway mga ka-travel. Thank you so much for tuning in to my channel at hopefully nag-enjoy kayo sa ating biyahe ngayong araw na ito. Ayan. Have a nice day mga ka-travel.